Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday mga Lodi. Lunes na lunes at ang ating chart ay medyo malupit ang nangyayari mga Lods, no? Check natin to. Sa crypto bubble natin, ang mga nangunguna, PET, SAND, SPX, yan, no? Filecoin ba yan? XDC, no, XDC kasi nakaraan nahuli XDC sa XLM tsaka sa XRP. Pero ngayon, no, humahabol po ang XDC, mga idol, sa mga nagtiwala. Congrats agad dyan, mga Lodi. So, bago tayo mag-check ng chart natin at sa news natin, check muna natin tong ating Forex calendar, mga Lodi. Napaka-importante nito. So, Wednesday, mga Lodi, sa Miyerkules, magkakaroon tayo ng unemployment claims, mga Lods. No? Dahil kulay red yan, at USD yan, makaka-apekto ng konti yan, baka gumalaw yung market natin dyan. No? At syempre, saan pa ba yun? FOMC. Pero meeting minutes lang to, mga Lods, no? Meeting minutes lang, mga idol. Pero syempre, check natin kung ano, kaya lang madaling araw to, yo. Ito 9:30 ng gabi sa Wednesday, mga Lodi. So ayan lang yung ating mga pwedeng gumalaw sa mga gusto mag-trade, no? Sa mga gustong mag-trade, scalping, pwede nyo tignan yung Forex kung kasi makaka-apekto to mga Lodi. Magkakaroon to ng tibok kumbaga sa market natin, mga idol, no? So ayan. Ayun yung ating sa pwedeng mangyari ngayong week na to, no, mga idol, no? So punta na tayo dito, mga Lodi, no? So sa Bitcoin natin, medyo bumalik siya ng 90, no? 90,000, 99 pala, 90 tuloy. 90,500. So ngayon, nasa ano tayo? 99,165. 90 tsaka 99, nilito ako. So ayan, no, sa XRP naman natin, ito may papakita ko sa inyo sa XRP. Meron kasi nga nagbago dito sa XRP, mga idol, no? Titingnan niyo tong ating triangle, mga Lodi. Lumampas na siya and then binalikan niya to, no? Ano yan parang bounce yan mga idol, no? Ito ano pa rin to sa akin kumbaga pwede pa rin mangyari to mga Lods. Pero mas parang nakikita ko na parang ganito na siya. Sandali. Pwede siyang maging bull plug, mga idol, no? Pwedeng bull plug na to, mga Lodi, no? Pero kung bull plug man yan, no, o yung ating triangle kanina, isa pa rin ang pupuntahan yan, mga idol. Pag ganito pa rin yan, no? Paakyat pa rin. Pag ganyan pa rin yan. Napa-triangle man yan o bull plug man yan, pataas pa rin yung tinitignan natin dito, mga idol, no? Kaya nagbodega ulit ako dito. Pero ang pinaka binodigahan ko kahapon, yung ating Doge, no, sinarado ko na siya ng 12,000. No, 12,000 pieces na Doge, sinarado ko na. Tapos yung ating sunod na target ko, kasi kulang pa yung XRP ko para 3.5 sana yung XRP ko. Kasi nasa ano pa lang siya 3,470 something, no? So, kailangan maging 3.5 siya bago ako mag-DCA naman sa iba kong coins, no? Ayun yung target natin. So baka mamaya mag-trade ulit tayo, ewan lang natin kasi mukhang malakas na yung pakiramdam ko dito, mga idol pero sana wag muna Wag muna hangga't medyo siguro kung mga ano na siya, mga nasa 18, 19, ganyan, no? Simula 17 na natin. January 17. No, pwede na yan. Magumpisa na siya. Para pagdating ng 20, pum, na siya, lilipad na siya. Pero yung ngayon pa lang siya lilipad, kumbaga, halimbawa, lumipad siya ngayon, wala pang 20. Wala pang January 20, tas binutas niya na yan. Diba? Tas dumiretso na siya, umabot na siya ng $3 or $4, mga idol. For sure, pagdating ng January 20, magbebenta yung mga tao dyan, mga idol. Magbebenta yan, magti-take profit sila. No? So, mas maganda, nandito lang siya sa range na to hanggat wala pa yung inauguration, mga idol. Ayun yung pinagdadasal ko dyan, mga Lods, no? So, ayun yung nangyayari. So, check natin, Bitcoin, ito na. So, grabe, no? Nag-99 ulit yung Bitcoin. Alam nyo kung bakit, anong dahilan? Siyempre, kilala nyo na. Kalbo din siya,
mga idol. Isa ring icon sa crypto, si Jim Cramer. Alam niyo naman si Inverse Cramer, kung ano yung sabihin nito ni Jim Cramer, baliktad yung nangyayari. So tinanong siya ngayon nung nag-interview, ayan natin. Do you think it's cooled off enough? No, I think it can go down a little more. 90 is the next. I think 90,000 is the next level. Do you think it's cooled off enough? No. So tinanong siya, do you think it's cooled up enough? No, kumbaga, okay na ba yung ating correction, mga idol? Sa tingin mo, lilipad na ba? Sabi ngayon ni Jim Cramer, 90 is the next. I think 90,000 is the next level. so sabi niya 90,000 is the next level daw. So alam niyo naman kapag nagiging negative si Jim Cramer sa isang project, yung project na yon lumilipad, nagiging positive. Pag naging positive naman siya sa isang project, yung project na yun nagda-drop, no? So Inverse Cramer nga tawag sa kanya, 'di ba? So ngayon sinabi niya magna 90, ngayon bumalik tayo sa 99. Kailan niya ba sinabi to? Talaga ito si Kalbo din to eh. So January 5, mga idol, kahapon. Pero hindi ko alam kung kahapon. Sabihin natin January 5, January 4. So dito, malapit lang pala. Naka 1 hour time frame pala ako. Sabihin natin 5 minutes time frame lang. Okay? Ayan. January 4. Ayan. Yun lang. Wala na lang pala. Mabilis lang to. Mga Lodi, no? So, palipad na yan. Palipad na yan. Kilala niyo naman si Jim Cramer, eh. Mga Lodi, hindi sumasablay yan. Maski si Donald Trump, alam yung kapangyarihan ni Jim Cramer. Kaya nga sa tingin ko kapag nanalo si Trump, gagamitin niya yung kapangyarihan nito ni Jim Cramer, eh. Sana wag. Meron na siyang kapangyarihan talaga, mga Lods, eh. Ang inverse power. Ang inverse Nomi. Mga Lodi. So, hintayin natin yan. Pero ngayon, sinabi niya magna 90, ayun, nag 99, mga idol, no? So, alam niyo nakasunod niyan. Ako, mukhang babasag na yan. So, ito naman. When Bitcoin, kasi tinanong din siya dito, mga idol, no? Ano nga gawin mo kapag 1 million na yung isang coins ng Bitcoin? Sabi niya, when Bitcoin is a 1 million a coin, I bet you I'll buy 1 billion of it probably in 1 day. So talagang si Michael Saylor, sobrang bullish niya sa Bitcoin. Talagang bibili niya lang ng bibili kahit magkano pa yung Bitcoin. Mga Lods, no? Bibili lang ako ng bibili niyan. No, hanggang mamatay ako, bibili na ako niyan. Diba sinabi niya yun? Kasi sabi niya, wala naman daw siyang asawa, wala siyang anak. So once na mamamatay na siya, mga idol, parang yung Bitcoin na hawak niya, parang consider na mababurn yun. So, parang regalo niya na yun. Regalo niya na yun sa mga Bitcoin lovers, mga Lodi. No? Ganun siya kalupit. Isipin mo, ang dami niya ng hawak. 400. Basta mga nasa ganun na 100,000. 6 digits na yung hawak niya na Bitcoin eh. Hindi ko alam kung 200,000 plus, 300,000 plus Bitcoin pieces yun piraso. Mga idol, no? So, siya, bibili pa rin daw siya kahit 1 million na ang presyo ng Bitcoin, mga idol. Ganun siya ka-bullish. No, ganun siya ka-obsess sa Bitcoin, mga idol. Tapos ito, Doge. Oy, grabe yung Doge. Ano ba nangyari sa Doge? Meron tayong Doge, mga Lodi. Kaya nga sabi ko, sinarado ko na yung Doge. Sinarado ko na yung Doge ng 12,000 pieces. So, pumalo kasi yung Doge, mga Lodi, kung titignan nyo sa 7 days. Umabot siya ng 22% up, no? 22% up yan, mga idol, no? So, sabi dito, Doge is stealing the spotlight. Plus 21% this week. Whales is sweeping 1 billion Doge. Nagkakahalaga ng $413 million yan, mga idol, dollars, ha? And open interest soaring 50% to $3 billion. Galaxy predicts $1 Doge by 2025 with a 10 billion market cap. On-chain data shows the smart money moving and January's historical outperformance is in full swing. Dogecoin, sabi dito, mga Lodi. Etong $1 Dogecoin, mga Lodi, sa tingin ko lang sa akin lang to, no? Inevitable na yan pagdating sa Doge. Talagang mag-$1 yung Doge ngayong cycle na to. Baka nga lumampas pa eh.
Ayun lang yung sa tingin ko. Pwedeng mali ako, pwede rin mag-zero yung Doge, no, ngayong cycle, no? Ganun lang 'yan. Pero sa tingin ko, dahil sa sobrang adoption ng crypto ngayon at si Elon Musk is upo sa gobyerno at magkakaroon pa siya ng sariling department, 'di ba? At alam niyo naman na ang Doge is number 1 sa kapuso niya. At syempre sa X, magkakaroon pa ng X payment. So alam niyo naman na hindi pwedeng hindi kasali yung Doge doon. So yung $1 sa kanya, inevitable na yan mga idol, no? Sa tingin ko nga lalampas pa yan. So eto yung parang sinabi dito ni Chiquito, no? Sabi dito ni Mason Burrs Lewis, Elon Musk is about to change the financial system plus crypto forever. X money is coming in 2025 mga idol, no? Pakinggan natin mabuti to si Chiquits, no? Onti lang. Try and make banks and banking obsolete. Who knows, maybe it will correspond with this March 2025 switchover. Because every single bank and payment messaging system needs to be on this ISO standard by that time. So if he does money transmitting with X, he needs to also be compliant with ISO 20022. Hindi lang kasi si Trump mga idol yung magiging magpapabullish sa crypto ngayong 2025. Kasama din doon si Elon Musk mga idol. Alam niyo naman dati, kahit na wala pa sa politika si Elon Musk, wala pa sa kanya yung Twitter. Once na mag-tweet siya ng something, once na magsabi siya ng coins, once na may sabihin siya na something, gumagalaw yung market. Paano pa ngayon na nakaupo na siya tapos may sarili pa siyang department? 'Di ba? Now, what does this have to do with crypto, though? Well, there's a bet that Elon Musk could actually integrate a bunch of cryptos into Twitter. Now, guess what? Twitter already has had cryptos integrated. You can tip people in crypto. He might bring this to the next level. An obvious choice for Elon to integrate is going to be Dogecoin. So make sure that your bags are packed if you want. I don't care where you put your money. Follow nyo to mga idol, yung X money sa payments. Ayan, follow nyo yan. Kasi bago lang to mga idol So baka mamaya may dito i-announce kung ano yung mga coins na may include nila sa X payment o kaya sa payment system ng X. Follow nyo siya baka para mauna kayo sa news kung sakali. Malay nyo, pagka-announce, saka nyo bilhin, di ba? Pwedeng umangat. Pero do your own research mga lods. I'm not telling you where to put your money. You are financially responsible for your own decisions. I'm stacking a bag of Dogecoin because this dude's about to change the game with X money and he's going to integrate Dogecoin in my opinion. So ayun mga lodi, no? So maraming bullish sa Doge ngayon, siyempre sa XRP ganun din. So marami namang coins Alam nyo, ngayong 2025 magliliparan lahat yan mga idol. Promise. Lahat yan magliliparan. Pero pili lang talaga yung mga 100x, mag-50x, magaganon mga idol. Pero lahat yan, makikita nyo, magta-20% up, 50% up, 100% up, magto-2x, magti-3x. Pero yung makikita nyo na talaga magwa-100x, yung talagang gagawa ng history, mga lodi, ngayong bull market is nasa inyo na yan, mga idol. Kaya nga meron tayong mga coins pa rin na pwedeng, ako kasi ang pinaka-main ko, alam nyo naman, XRP, tas Doge, tapos SHIB. Diba? Kasi pwede rin pagdating kasi ng paglipat ng gumugulong lang kasi diyan mga idol kapag kapag bull market, gumugulong lang yung pera diyan. Pagkatapos sa Bitcoin, bababa sa mga altcoins yan. Kaya magkakaroon tayo ng altcoin season and then lilipat na naman yung pera sa mga meme coins, sa mga AI, sa mga low market cap na coins, no? So, kung malagyan yung coins na inaanuhan nyo, na iniinbisan nyo, swerte, ganun lang yun mga idol, no? Kaya dapat halos wag iisa lang yung pinag-i-envisan nyo ng coin. Medyo minimum nga sa akin dapat 10 Kaya lang sa akin yun 5 na lang Kasi tinodo ko na muna mga idol, no? Kasi may nararamdaman lang ako, no? Ganun lang. So, ayun lang yung sa akin, Hindi ako financial advisor. Reviewin nyo, pag-aralan nyo yung mga pera na kung saan nyo ilalagay yung pera nyo, mga loads, pera nyo yan, hindi ko yan pera. Kasi once na matalo yan, tapos sinunod nyo ako, hindi ko kasalanan yun.
Once na manalo yan, kasi sinunod nyo ako, hindi ko rin kasalanan yun, mga idol, kahit panalo kayo. Kasalanan nyo pa rin na nanalo kayo. Kasi, kayo naglagay doon, hindi ako, di ba? Ganun lang yan, mga idol, no? Sabihin ng mga iba dyan, sawan-sawa na kami dyan, financial advisor, ganyan, ano ba yun? Invest what you can afford to lose. Ganun talaga eh. Anong gusto nyo sabihin namin? Anong gusto nyo sabihin ng mga content creator? Bumili kayo niya na sabay-sabay tayo dyan ha, ganon. Pwede naman yun, kaya lang syempre for safety reason hindi ako nagpo-promote ng coins, pero alam nyo kung ano yung mga coins na binili ko, ganon lang yun. Hindi ko sila pinopromote, pero nakikita nyo yung kung anong coins na meron ako, di ba? Ganon lang yan, kasi sabi ko aralin nyo kung bibilin nyo, ganon lang po, no? So ito naman, punta na tayo sa ating XRP. No, Ripple CEO Brad Garlinghouse says Trump bull market is real. 75% of Ripple's open rolls are now US based. And Ripple signed more as deals in the last 6 weeks of 2024 than in the last 6 months. The Trump effect is already making crypto great again, mga lodi. So sunod-sunod na 'yan, mga idol, no? Ito, kaya ko lang gustong ipanood sa inyo to, maiksi lang to, mga idol eh. Tignan nyo Ripple to mga lods Check nyo lang The peak's up here, right? The whole crypto market has kind of gone sideways here. But what does Luis Yamada say? The bigger the base, the higher in space. In my view, you have to have people start. So, ang sinabi niya rito, the bigger the base, the higher in space, mga lodi. At alam nyo naman kung ilang taon na i-stock ang XRP. Dahil sa kaso nila sa SEC, mga idol, no? Kaya yung base nila talagang lumaki, humaba na yung base nila. Hindi na sila nakasabay sa mga nakaraang bull market kasi naipit sila doon sa SEC na case na yon. So yung base nila humaba ng humaba, mga lodi, lumaki ng lumaki, no? The bigger the base, the higher in space. In my view, you have to have people start using that XRP, that Ripple currency, in substitute for foreign currency, but that's the utility. That's the use case for Ripple, the currency. If that's the case, then that's a pretty nice base right. Diba? If that's the case, then that is a pretty nice base. Tama ba? Ulitin ko. That's a pretty nice base right. Oh yeah, pretty nice base, mga idol. Yung nandito ang itsura ng chart ng Ripple, mga idol, no? So kayo nang bahala diyan. Ni-news ko lang, mga idol, no? Baka sabihin nyo, inaano ko eh. So ito na nga yan, mga lodi, no? Yung ginawa nating tawag dito bull flag, mga idol. So yung itsura niya, ano ba to? BTC pala to. So yung itsura ngayon ng ating XRP is parang ganun, mga lods, no? Bull flag. Oop, gumalaw. Sorry. So ayan. XRP is building a classic bull flag that will propel it to new heights, mga idol, no? This is the biggest bull flag I've ever seen in my life on a chart. So grabe daw, mga idol, ito daw yung pinakamalaking bull flag na nakita niya. Kasi ito, tignan niyo yung mga guhit natin, yung mga nakaraan, liliit lang, oh. 'Di ba? Yung triangle natin maliit lang, pero nagpa-pump siya. Oh, pump. Oh, ngayon yung triangle na 'yon, dapat dito rin 'yan eh. Ganito rin itsura niyan eh, 'di ba? Na nakaraan. Oh. Pero kung titingnan niyo, ang laki niya. 'Di ba? Kumpara dito sa dalawa sa baba. Eh lalo na kung gagawin mo siyang bull flag, mga idol, ang laki niya rin. 'Di ba? So tama yung sinabi nito, mga idol. The biggest bull flag I've ever seen in my life. So pag the biggest bull flag, the biggest angat din yan, mga idol. Ay, parang gusto nilang sabihin. Di ba? So, nasa inyo yan, mga lodi, I'm not telling you to buy, to hold, and to sell. Mga lodi, no? KKB, sabi nga. KKBB, sabi ni Tito Vlog, di ba? Kanya-kanyang bili, kanya-kanyang benta yan. No? Sa akin, pwede nyo akong isama sa research ko yung video nyo. Manood din kayo ng ibang content creator para makakita kayo ng iba pang info. No? So, kung ano yung mga balak nyong bilhin na coins, i-review nyo. Bawa, gusto nyo bumili ng XRP. Pag sinerch nyo naman sa YouTube yun, marami naman content creator na may XRP. Pag gusto nyo bumili ng Doge, pag gusto nyo ng HBAR, pag gusto nyo bumili ng meme coins,
No? Makikita nyo lahat yun, review nyo. Wag lang kayo sa akin makinig, wag lang kayo sa akin manood, mga lodi, wag nyo akong basehan. Ganun lang yan. O, kasi nga medyo tumatagal. Kaya lumaki yung ating biggest bull flag kasi medyo matagal. Mga idol, no? Yung pagkilo. Sabi dito, this is called a consolidation flush. No? Sa XRP, no? Designed to shake out the limp, weak-handed and prepare our true believers for the next brutal ascent, mga idol, no? So, ito raw, sinusubok lang daw yan, mga lodi, yung mga may hinang kamay, no? Mga paper hands. Ngayon, pag may diamond hands ka, alam mo na. Parang siya lang, Yakitate Japan, no? Meron siyang, God's hands. Tama ba yun? Yung, naglalama siya ng, ng dough. Ay, ganun, di ba? So, ayan. This is what you wish for. So, embrace the fire and be ready now. O, ganun, mga lodi, matindi. Alam niyo, na-excite na ako ngayon 2025, mga idol. Hindi ko na maiwasang... Pag pumunta kayo sa Facebook, ang makikita niyo yun, yung mga bahay na binibenta. Ba't kaya ganun? Ba't ganun yung maluhala ba sa ko? Ayan, mga ganyan, for sale na bahay. Taka na, mukhang alam nung... ayan, alam nung... Facebook yung algorithm na kailangan kong malaman mga lods Oy, hindi yan. Sino to? Ayan, mga kotse. Ayan talaga. Alam na agad ng alam na ng Facebook Tapos, ayun lang pala sabi ko. Na-excite ako sa 2025 kasi this is the first bull run na yung presidente is pro-crypto at lahat ng niya, cabinet members niya is pro-crypto, mga idol. Dati nga nagpapampa rin tayo sa bull market kahit kalaban natin yung gobyerno Kahit may kaso yung yung Ripple sa SEC nagpapampa rin. Lalo na ngayon, mga idol, na pro-crypto lahat. No? Imagine, 2025, mga idol, grabe, kulang ang pera natin. Kung pwede ko lang ibenta yung isang si Boy WhatsApp Boy WhatsApp, benta na kita para may pang-ilis ako. Tutubusin na lang kita uli, no? Sayang, pero wala, hindi sabi nga, mga lods, no? Invest what you can afford to lose lang. No, sa mga nagtatanong sa akin tungkol dun sa cold wallet, ang kukulit nyo Wala pa nga tayong cold wallet. Bibili pa lang tayo ngayong week o this week. Or baka sa Sabado kami bibili ni boss kasi may atin na kaming birthday sa Sabado. So bago kami magbumatin ng hapon, bibili na muna kami. O, ganun Wag niyo, easy lang kayo sa cold wallet, mga idol. Ang dami yung tanong sa akin dun. Hindi ko kayo kaya sagutin kasi wala pa. Ang gulit, tanong ng tanong So ito naman, mga lodi, yung binanggit kasi dito ni Brad Garlinghouse, mapapaisip ka na lang. Napaisip ako dito kasi inulit ko yung yung documentary ng Bitcoin Mga lodi, sabi dito, the XRP Crypto King Ascendant. Imagine Bitcoin as the pioneer, the trailblazer. Now, envision XRP as the power amplified. Ayan. XRP isn't just next Bitcoin, it's Bitcoin on steroids, sabi, no? With vision of 10,000 per XRP, it's not just a coin. It's the one coin to rule them all in the crypto realm. Pero hindi yan yung ko. Meron kasing sinabi dito si Brad Garlinghouse, mga idol, no? Check natin, basahin, pakinggan natin. Did not actually issue XRP. The XRP ledger is an open source, decentralized technology, not dissimilar to Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin. Narinig niyo yun, mga idol? Ulitin ko Ito, pakinggan niyo mabuti, basahin niyo yung yung subtitle. Not dissimilar to Bitcoin. And some of the creators of the Some of the creators of XRP ledger actually had been have been early engineers that worked on Bitcoin. On Bitcoin. Diba? So, ibig sabihin, yung mga engineer ng XRP, tama ba? XRP ba o Ripple? Tumulong din sila sa ng Bitcoin, no? Ulitin ko nga po, yan. The ledger is an open source, decentralized technology, not dissimilar to Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had XRP ledger pala actually had been early engineers that work on Bitcoin. So, nag-work din pala sa Bitcoin yung mga engineers, no? Kaya doon ko naisip na
Kasi yung pinaka documentary nung sa Bitcoin sa Netflix, mga lodi, ay sa sa HBO. Saan ba 'yun? Basta 'yun, din download ko. Sino yung gumawa ng Bitcoin? Sino si Satoshi? No, dito sa mga parang sinasabi ni Brad Garlinghouse dito, parang naisip ko na hindi lang isang tao yung gumawa ng Bitcoin, mga lodi. Parang isa silang grupo or company or gobyerno man sila. No? Parang ganun. At siguro kilala nila yon. Kilala ni Brad Garlinghouse yon, mga lodi. O alam niya kung sino-sino yung mga gumawa ng Bitcoin. Ganun siya ka-close, mga lodi, sa Bitcoin creators. 'Di ba? So, grabe, no? Kumbaga, ang daming namumblema kung sino si Satoshi gumawa ng Bitcoin. Sino yung merong 1 million Bitcoin? 'Di ba? Kasi si Satoshi meron siyang 1 million Bitcoin. So, kung iisipin natin, kung hindi lang siya isang tao, madami siya. So, siguro nga, no? Kasi ang haka-haka diyan, gobyerno daw yung gumawa. Ako, sabi ko kasi alien yung gumawa niyan, eh. Sabi ko, regalo ng alien sa atin yung Bitcoin, eh. Saka yung blockchain. So, parang dito ko na-realize na kilala nila yung gumawa ng Bitcoin at hindi lang isang tao yung gumawa ng Bitcoin. Marami. Parang ganun, no? Kasi early engineers ng Bitcoin yung gumawa rin ng XRP, di ba? So, sila rin yun, mga idol. Parang ganun. So, kung sinasabi nito ni Brad Garlinghouse na yung Bitcoin, yung BTC is beta test coin para sa XRP, parang meron siyang key para magsalita nun kasi kilala niya yung gumawa ng Bitcoin, alam niya yung nangyari o alam niya yung plano. So hindi ko alam yun. Kumbaga hindi ako sure. Nag-analysis lang ako. Isipin niyo rin, mga idol, no? So, alam niyo kung ba't magiging mahirap, no? Mahirap din sa tawag dito, kay Trump, no? Yung sa gobyerno ni Trump na malinis yung kanyang medyo sumolid tayo ng 2025 kasi meron pa siya mga dapat unahin, no? Kasi 4 years lang si Trump, mga idol, 4 years lang. So pwedeng niya magawa lahat ng mga pinangako niya or pwede ring onti lang yung magawa niya kasi hindi lang naman siya sa crypto nangako, mga idol. Ganun din si Elon Musk, hindi rin lang naman siya sa crypto nangako. Meron sila talagang mga pinangako na gagawin at tutuparin, no? At kasama na dun yung batas, mga lodi, no? So ito nga sabi dito, mga lodi, this is no excuse. Please post the list of people who oppose this law and want to keep illegals who are convicted sex offenders in America. They all need to be voted out of office. Every one of them. So etong mga nasa, kasi hindi lang kumbaga yung mga nasa mismong loob na ng gobyerno, kilala na nila o alam na nila kung sino yung may mga kasalanan dito, mga idol. Isa to sa mga lilinisin nila. So syempre itong mga to, may mga tira din yan, may mga connection din yan, mga bilyonaryo din yung iba niya, milyonaryo. So medyo makakalaban nila yung mga yan, mga idol. So syempre, hindi ko naman sinasabing may hirapan sila diyan, pero hindi madali, no? Na syempre iba diyan matatagal na. Syempre papalag din yung iba diyan. Bago lang kayo. Parang dito lang sa Pilipinas, no? Gantihan lang. So sana nga inaano ko lang, wini-wish ko lang na pag-upo ni Trump, syempre maapektuhan yung crypto. And then pag nagsalita siya, mabanggit yung Bitcoin, mabanggit yung ibang mga coins, magliliparan yun, mga lods. Ayun yung sa tingin ko lang, no? Sa tingin ko lang yun, mga idol, no? So ayun yung news natin ngayon, mga lods. Sana na-enjoy nyo, no? At yan. So bullish tayo sa Doge, sa XRP, no? So check natin yung ating mga coins ng ating Axie Infinity. SLP natin, so 25 centavos pa rin, mga lodi, no? Mataas na yan kumpara nyo last year. 0.007 nga, 07 nga. AXS natin, mga idol, 418, medyo nag-pump, no? Nag-uptrend yung ating AXS. Yung RON coins natin, 118, nag-115 siya, mga idol, no? Tapos Pixel, uy, grabe yung check ko lang to. Ito yung meme coins to ng XRP, yung Phoenix na to.
So, nag-pump siya ng 17% sa 24 hours. Pixel. 6 pesos pinakamababa. No? Nakita natin nag 6 pesos to. So, ngayon, 10 pesos mga idol. So, ayun yung mga coins natin. No? So, punta na tayo sa ating mga comment, mga lodi. Sandali lang. Grabe. Grabe. Hop, patanggalin natin yung mga bot. Yung mga bot, no? Pinapasok na naman tayo ng mga bot, ah. So, basahin natin, shoutout natin ang mga tropa natin dyan. Idol update ka. Oh, ito no. Sa mga wallet, mga lodi, mag-update ako. For sure yan, no? Jenny Benaventura, John Jeff Saringo, shoutout sa'yo, Junel Nael, Big D. Anong gagawin natin pag naban lahat ng crypto exchange na hindi nakaregister sa Pinas para di tayo matigil sa crypto? May sumagot ba sa'yo? VPN. Wala kang magagawa. Kailangan mo ng regulated na sa Pilipinas pagka ganyan. So, kumbaga, tiyagain mo na lang. Tiyagain na lang natin. Siyempre ako, magko-cold wallet pa rin ako pagka ganun. XRP, XLM, H-bar, save into cold wallet, not a financial advice. How cold wallet? Ano yun? Ano yung sabihin nun? Sempire. Mas malaki kita ng mga buhay sa Pinas sa sugal like Lotto at online. Kasi ito, may mapakita ko sa inyo, ha. Tumataya ba kayo ng Lotto, mga idol? Pansinin nyo, ha. Ito, 14 hours ago. Pag may mga ina-announce na tumataya ng Lotto, tignan nyo yung mga emoji, yung emotes, mga lodi. Mas pinakamadami lagi yung tawa. Yung react yan, no? Ito din, no? Check nyo. Ito, bago lang yun. Ay, umuul pa. Bago lang to, ha. 14 hours ago. Ito. Hindi, ako nag-post yun, eh. Check nyo yung mga, laging, basta pag may nakita kayo sa, nyo, check nyo yung, yung mga emotes. Puro haha. Ito, kailan to? November 26. Haha din yan. Mayroong like, ah. Matindi, ah. Pero ako lahat, pag tinitingnan ko, puro haha, eh. Haha yung mga nakikita ko, yung mga lods, eh. Ayan, puro haha. Huwag na kayong tumaya ng Lotto. Wala namang kwenta, eh. Niloko lang kayo niyan, mga lodi. Hindi, joke lang. Baka mamaya, magalit sa atin yung ating... Joke lang po, mga idol. Bahala kayo kung gusto nyo tumaya. Ako kasi hindi, eh. Ayan. Si EJ, ayan. Kahit piso lang, Lord, si Shiba. Kahit piso lang. Kahit 50 centavos nga lang, eh. Kahit 50 centavos lang, masaya na ako pag nagganon si Shiba, eh. Patrick, shoutout sa'yo. Laki daw ng gas fee sa mga locals. Medyo ayan, sabi ni Clavis, kapag nagpiso si Shib, milyonary na si Idol nun. Baka magparapol na. Pag tayo naging multimillionaire, lahat ng aksi ko, paparapol ko talaga yan. Paparapol natin lahat. Pati yung YouTube channel. Hindi, joke lang. Kapag may pinanood ka, paulanan ka ng YT ng mga bid-related. Ganun nga siya. Hindi ba dumaan sa metal detector yung sutoy na nakapagdala ng baril sa interview niya? Wala namang atang ganun doon, mga lods, no? Parang yung podcast ata yun. Yung Cold Wallet Idol, maganda example ba yung pinakita sa movie ng Skyscraper? Yung ginamit na... napanood ko na yun, pero nawala sa hindi ko na matandaan yun, eh. Si Darak Bida dun, di ba? Hindi ko na matanda kung ano yung hawak niyang wallet. Kung ganun pala, parang trust wallet lang din pala yung cold wallet. Pinagkaiba lang, hawak mo mismo na yung wallet mo. Ganun ba yun? Mas less risk, mahack. Ayan. How cold wallet? Ano ba yun? Si Miss Charms. Paano yung how cold wallet? Baka how to buy siguro yan. Nalimas USDT ko sa trust wallet. Kahit may seed phrase na, cannot be trusted pala yun. Depende yan, idol, kasi hindi naman natin alam kung ano yung nangyari sa'yo, kung paano nalimas, eh. Diba? Kasi, baka mamaya, hindi ko naman sinasabing kasalanan mo, mamaya, may napindot kang something, okay, nanood ka ng porn. Alam nyo, yung pananood ng porn,
Pag kinlik nyo pa lang yung site na yan, mga idol, kinakopy na, may ano na yan, may pumapasok na agad sa computer nyo yan. Pwede na kayo agad ma-hack, mga idol, pagdating sa mga ganong site. Mga lods. Kaya kung manonood kayo sa ibang gadget kayo manood, huwag kung saan may wallet kayo, para sure. Boss Jeb, ano yung mga dapat i-check kapag may buy ng cold wallet? Ito na naman. Mga Lodi, wala pa, no? Pag nakabili tayo, ang GCash, boss, sa PDAX din yun. Kung magka-problema ang PDAX, damay ang G-Crypto Network Free. Hindi naman siguro, mga Lods, kasi mas malakas yung GCash eh. Yung GCash, halos lahat ng Pilipino meron eh. Yung PDAX, wala nga ako niyan eh. Di ba? Ibig sabihin, kung masira man yung PDAX, kahit hawak nila yon, pwede nilang bitawan yan. Tapos may iwan yung GCash. Di ba? Kasi yung GCash, mga Lodi, halos lahat na tayo meron yan eh. Di ba? Kahit nga mga anak eh, dyan na nagpapadala ng, ng pamasko eh. Pero yung PDAX, hindi lahat meron yan, mga Lodi, no? So, hindi mo pwedeng sabihin na damay. Siguro, sa operation nila, magkakaroon lang ng konting problema. Kasi nga, dalawa yung hawak nila eh. Di ba? Pero yung malabo na yung GCash, mga Lodi, malabo yan. Maraming magrereklamo siguro or lilipat na ng iba or something. Hindi ko iniisip yun kasi mukhang hindi naman mangyayari yun eh. Idol, no? Bakit kailan nyo pa bumili ng cold wallet? Hindi ba safe si Visa Bitget? Lods, ano ba ang pinaka-purpose ng cold wallet? Ito, sabi ni Bahapar, yung cold wallet kasi, idol, mas secured dahil kung sakaling magkaroon ng hacking yung platform, pinaglalagyan mo ng asset, hindi madadami ang asset mo nasa cold wallet. Pero, may mga security naman ng mga crypto platform. Kaya di naman basta-basta. O, ayan. Eto, panoorin nyo, mga Lods, no? Panoorin nyo to para, lalo na sa mga wallet. Kilala nyo ba si Garawi? Panoorin nyo to si Garawi, mga Lodi. Maiksi lang yung maiksi lang yung mga video niya. Tungkol doon sa mga wallet na yon. Pero may hanggang part 4 yon, ayan. Simulan nyo dito sa part 1. No, si Garawi to. Binance ban, saan maganda lumipat? Binance ban part 2, Binance ban part 3, Binance, eto kasi yung nung naban yung Binance, sinabi niya yung mga ibang pwede yung paglipatan, tapos kung ano yung mga pros and cons ng mga wallet na yun, no? So, panoorin niya pati to. Oh, diyan malilinawan kayo diyan, mga idol. Kasi pero maiksi lang yung cold wallet kasi, mga Lodi, para siyang yung hawak mo siya. Kahit saan pwede mong dalhin. 'Di ba? Pwede kang pumunta ng ibang bansa, dala-dala mo yung asset mo. Mas madali siyang ilagay, mas madali siyang i-connect kapag hawak mo yung cold wallet mo. Pero kung hindi mo dala yung cold wallet mo, okay lang din, basta kabisado mo yung seed phrase ng cold wallet mo. 'Di ba? Pwede mo siyang ipasa sa lahat sa iba or something, 'di ba? Basta may cold wallet din. Pero mga idol, mas maganda kasi, pinaka-safe kasi yan eh. Iba-iba kasi yung mga wallet, may cold wallet, may hot wallet. Yung hot wallet, ito yung mga ganito. Ronnie natin, ha? Meron din yung mga trust wallet, no? Dito sa mga wallet natin dito, sa hot wallet natin, mga Lodi, marami rin coins dito. Kaya lang kasi, yung ibang mga coins na gusto mo, baka wala dito. Pero dito sa MetaMask, malamang meron. Diba? Kukunik-kunik mo pa yan. Kaya lang kasi, yung mga nagko-comment dito na mag-register lang sa mga crypto exchange, nahihirapan pa. Paano pa pag dito? Sa MetaMask. Baka maguluhan sila dyan. Nako, naalala nyo yung panahon ng Axie? Dahil na, hindi ka makakabili ng Axie noon kapag wala ang MetaMask. Nung una pa nun MetaMask, tapos marami ka pang wallet na pupuntahan, nako, wala, hindi ka makakabili nun. Pagka namumblema ka pa, pag-registered pa lang sa crypto exchange, namumblema ka na. Diba? Hindi naman gagawa ng registration yung isang app na papahirapan ka, idol. Diba? Hindi, kasi may nag-comment dito, mamaya, may sa taas pa tayo Ano pa ba? Boss, ano yung mga dapat i-check kapag mag-buy ng cold wallet? So, tignan na lang natin, mga Lodi, pag nakabili ako. Marami yan eh. Ito na pala yan.
Si Lods, need ni Shiba na mag 4 something trillion market cap. Pwede. Di na, yung market cap mga idol, sa akin lang ha. O, importante yan. Lalo na kapag nasa ano tayo, yung normal na ano. Pero kapag bull market na, yung mga market cap, parang sa akin na nababaliwala yan eh. Kapag bull market na, pauna na magliparan yung mga yan eh. Yeah? Bonakid yung nagsabi na 5 years na siya sa crypto. Pasikat lang yun, 5 years na yun. Huwag nyo naawayin, mga lods, okay lang yun. Iwasan ang pagsusugal, one time, good day, Kuya Jeblo, iwasan ang pagsusugal. One time win, one time lose ka dyan. Ang crypto, nakaka-excite gumising kada araw kasi isilip ka sa portfolio mo, nakakagana magtrabaho kapag positive. Pero kapag negative ang portfolio, medyo nakakatamlay. Sabi ni Bahapar, ibebenta ko bahay ko para sa'yo. Uy, sino ka? Huwag mo ibenta yung bahay mo, uy. Kung ka, masisi mo pa ako Mag-up yan saglit si XRP kasi oversold na siya sa early time frame. Pero may nakahintay naman na dump sa daily time frame, sabi ni Idol. Boss Jeblo, ano ba may epekto o problema pag na-cancel ng lisensya ng local crypto exchange? Gaya ng Maya, CoinSpi. Kasi kapag hindi na sila registered, mga Lodi, wala ka ng habol dyan. Nyari, Gcash mo biglang nawala, hindi na sila, saan ka magsusumbong? Hindi ka tulad kapag regulated sila, pwede ka mag-report. Ano yun? Responsibilidad yun ng SEC mismo o nung kung saan sila nag-registered, nahabulin sila. 'Di ba? Kasi nagka-problema sila kasi naka-registered sila, ba't sila ganun? 'Di ba? Pero kung hindi sila naka-registered, wala kang habol diyan. 'Di ba? Kung ano man mangyari sa asset mo, wala kang habol. Ganun din sa mga ibang crypto exchange. Halimbawa, sa Binance natin, ang alam ko, na-access pa yung Binance sa cellphone. Pero dito sa Chrome, wala na ata eh. Oh, di ba? Hindi siya applicable sa ano ko. Hindi siya available sa Chrome ko. Ban siya. So, pwede mo siyang ma-access sa cellphone kasi hindi mo basta-basta matatanggal sa App Store yung yung Binance eh. Mga lods eh. So, ang mangyayari nun, once na nasa Binance yung asset mo, tas nagka-problema ka ngayon, wala kang pagsusumbungan kasi sinabi na ng Pilipinas na ban yun eh. Ban yan, ba't nandiyan ka pa? Kasalanan mo yan. Ganoon yung kanila. Diba? Hindi kapag regulated yung isang crypto exchange, kapag nawala yung asset mo, pwede ka magsumbong sa Pilipinas na kasi ni-regulate nila yun eh. Pinayagan nila yun eh. Pwede ka nila tulungan. Ganun. Inaral din ang mga sugal. Inaaral din ng mga sugal, idol. Nagsusugal ka din naman dati, idol, di ba? Dati nag-promote ako ng kasi hindi ko alam yun eh, mga lods eh. Bago lang ako nun eh. Nag-promote ako ng ang tawag doon, Peso Win ba yun? Peso Win, no? Nag-promote ako nun, mga lodi, at nakita ko kung gaano kalupit. Na-realize ko na nakuha ko palang pera sa mga pala yun, sa mga nag-registered sa akin. Kaya pansinin niyo, ilang 3 araw lang ata ako nag-promote nun, tapos nung pang-4 sinabi ko, wag niyo nang anuhin, di ba, sabi ko. Huwag nyo laruin. Kasi first time kong sinubukan lang yun, mga lodi, kasi maraming mga content creator na nagsabi sa akin, boss, ano ito? Yan, gagi, solid yan. Malaking pera yan, ganyan. Siyempre, ikaw naman, Hindi naman ako hipokrito, mga idol, di ba? Siyempre, gusto ko rin ng pera. Kaya lang, nagulat na lang ako nung grabe. Ang laki ng bigay sa mga ang laki ng bigay sa promoter. Lalo na isipin nyo, ang liit ko pa lang na YouTube channel nun, ilan lang yung ko nun. Ang subscriber ko lang nun, 10,000 pa lang ata, mga lodi. Tapos ang nakukuha ko nun, siguro sa isang araw, 10, 15, ganun. Nasabi ko, tas ang dami nag-comment sa akin, wala pala, boss. Syempre, mga tropa na rin yung yung mga nagko-comment sa akin, tropa na rin eh. Syempre, sabi ko, parang nakonsensya ako. Sabi ko, sige, wag na. Tapos, inalis ko na yung affiliate ko dun sa game na yun. Sabi ko, sige, hindi na po. Sabi ko, wag na po, ayoko na po. Sabi ko ganun. Hindi na po ako mag-promote. Diba? Sa simula hindi na ako nag-promote nun. Kasi nung na-realize ko nga. Tapos, naisip ko, imagine,
yung mga sila, halimbawa sila Awit, sila Wamos, tangina ang ano nun, ang subscriber nun, million. Tapos sabihin na natin 100,000 lang yung magano sa kanila, mag-register sa kanila. Putik yan, ang laking pera nun mga idol. Kaya nasisilaw din talaga sila sa ganun mga loads. No, ako rin yung umpisa kasi hindi ko naman talaga, kumbaga hindi ini-expect ko meron akong konting commission. Ayun lang yung expect ko rin, konting commission eh. Parang sa Bitget lang, sa Bitget 0.00 lang commission ko dito pag ginagamit yung link ko eh. Maliit lang. Pero nagulat ako, sobrang laki ng bigay. Tulala nga ako nung nagkakape ako. Unang kape ko nasa 7,000, 10,000 lang yung commission ko. Sabi ko, tunay ba to? Tapos nagkape lang ako, pagtingin ko 15 na. Utang ang bilis ha. Sabi ko gano'n. Sabi ko, na-withdraw ba to? Tapos yung inan ako na-withdraw, sabi ko, na-withdraw nga ah. Sabi ko gano'n, tapos nung sinubukan ko, sabi ko nga sa inyo, 3 days lang yun, and then, yun na, may bumulong na sa akin na consent, uy, wag yung grabe ka, mga sarili ka ba? Sa akin, sabi ko, tatya, sabi ko, wag na nga, sabi ko, tama na to, tapos doon, hindi ko na inano, pansin nyo mga Lodi pero hindi ko siniraan yung anong app na yun, alam nyo kung bakit, kasi baka mawala yung YouTube ko eh. Alam niyo ba kung bakit nawala yung YouTube channel ni Idol KGX noon, ni Mark Lerma, tsaka ni Dagdag Kita? Kilala niyo si Dagdag Kita, di ba? Dalawa sila nawala yung channel nila dahil inano nila yon, parang kinontra nila yon. Kinontra nila yon, sinabi nila yung mga nangyayari doon, kinontra nila, nawala yung channel nila. Di ba? So ako naman, syempre, pinaghirapan ko yung channel ko, tinigil ko na lang. No, sabi ko, yun na. Pero kung pinagpatuloy ko yun, marami pa akong mabibiktima. Pero wala, hindi ko kaya mga Lodi. Kasi may mga nag-comment sa akin, sabi ko, boss, wala, hindi naman kami nanalo. Sabi ko, nga tangin, ba't kaya ganun? Tapos gumawa rin ako ng sarili kong account nun, hiwalay dun sa account na binigay sa akin. Tapos ginawa ko, sabi ko, putik, mas lamang yung talo talaga. Sabi ko gano'n. Kasi kala ko nung una, talagang malas lang sila eh. Mga Lods, kaya tinry ko ng sarili ko. Tapos natalo din ako. Sabi ko, sabi ko, wag na. Kumbaga, talaga. Doon ko napatunayan na ibang-iba yung mga ganong sugal sa crypto. Mga Lodi, no? Kaya crypto na lang tayo. Siyempre, alam mo naman yan. Pero tinigil ko na yun. Kumbaga, pinagsisihan ko na yun, mga Lodi. Nagsorry na ako sa mga, mga Lods, no? Ito, tama ito si Emily. Sabi niya, sa tingin Idol futures, ang sugal is yung futures. Kapag bumili ka, kasi sa crypto, iba-iba naman diskarte dyan eh. Pwede ka mag-spot lang. Diba? Spot trading lang. Pwede ka nga mag-bot trading. Pwede ka nga mag-demo trading. May nagtanong sa akin dito, demo trading meron ba? Meron ito. Demo trading. Ayan, USDT M futures demo. Coin demo, futures. Pwede kayo mag-aral mag-trade dyan, demo. Hindi agad yung sasapak nyo yung pera nyo. Ganun. Na? Sa Pinas, kailangan kaya magkaroon ng pro-crypto krong. Wala. Hindi mangyayari yan. Tapos sabi dito ni Trader Wannabe, huwag mo namang murahin si Mio Pusakat. 5 years ka na sa crypto sa lagay niyan. Hindi mo nga ma-differentiate ang crypto laban sa casino. Oo, pareho silang may risk. Pero ganito masasabi ko sa iyo, ang casino ay may pure risk, samantalang ang crypto ay may calculated risk na tinatawag. Take note the word, calculated risk. O ayan Meow Pusakat. Yan ang malaking pinagkaiba ng casino at crypto. Kaya kung nasa matino kang pag-iisip, dapat maintindihan mo ang kakaibahan. Kaya wag masyado pabida kasi mapahiya ka lang. Madami dito mga veterans na sa crypto, tas tahimik lang, nakikisalamuha lang ng maayos at di nagmimema, may masabi lang. Okay, huwag nyo nang awayin, Idol, okay lang yan, mag-usap-usap lang tayo. Usap lang tayo mga Lods, no? Hindi naman nakasama ang conspiracy na ban. Hindi, alam ko hindi. Eto, si Sumbag TV, meron tayong demo account, Idol. Si Boss Gudo TV, shoutout sa'yo. Sino ba to? Si Dundun ba to? Check ko nga. Ay, hindi. Wala eh. Alam ko si Dundun eh. Ayan. Boss Gudo, shoutout sa'yo, Idol, no? San ka natuto mag-trade sa future? Dito lang, YouTube lang, mga Lods, no?
Sabi ko nga sa inyo, dalawa lang yung pinapanood ko dati na nagtitrade. Si Boss Robo Coins, tas si Mark Lerma. Ayan. Tas doon, nakakuha ako ng idea. Dati hindi naman ako nagtitrade ng sarili ko. Copy trading yung ginagawa ko. Kumbaga, nagbibigay ako ng pera sa mga magagaling na... Dito kasi meron nun sa BitGet copy trading eh. Meron nun mga lods, no? Meron din nun sa ano ko. Panoorin niyo yung tutorial nun, meron nun sa YouTube, sa video ko. Sa YouTube, ito. Basta sa akin ha. Dalawa yung video ko niyan mga lodi. Ito. Pag pinanood nyo to, kasama yung copy trading dito, halos ano nga to eh. Ang pinaka main focus nito is copy trading. Yung wala pa akong alam sa crypto, sa trading, yung mga master yung pinagtitrade ko sa asset ko. Ito yan. Panoorin nyo yan. Ito naman, ano to, kumbaga itong una pala, kung paano mag-register, o sa mga nagtatanong dyan, kung paano mag-register, dito na yun, panoorin nyo to. Tagal na nito. Tapos ito naman, kapag magpapasok ka ng pera sa BitGet using GCash, at maglalabas ka ng pera sa BitGet using GCash din, o papunta sa GCash. Ayun yun. Dalawang video ko yan, mga lods. Type nyo lang tutorial, BitGet tutorial Jeblo, dalawa yan. Ayan, oh. Panoorin. Mixi lang yan. 3 minutes lang yan, tsaka 12 minutes, oh. Kaya nyo, nanonood nga kayo sa akin, eh. Ilang minuto, 1 oras, eh. Idol, pwede bang ma-hack ang account mo sa cold wallet? Ano-ano ang mga posibilidad, Idol? Mas mahirap kasi sa cold wallet kasi seed phrase yun, mga lods, eh. May seed phrase kang panghahawakan doon. Dapat, pera na lang kung nakasave sa PC mo yung seed phrase, tapos nahack yung PC mo, nakita yung seed phrase mo doon. Kaya nga advisable, huwag mo ilagay sa PC, isulat mo lang sa papel, tapos itabi mo kung saan safe. Ganun lang yun. Kasi kahit na masira ang PC mo, masira ang cold wallet mo, basta yung seed phrase mo, alam mo, pwede kang mag-open kahit saan, mga lodi, kahit sa ibang bansa. Dala-dala mo yung pera mo, milyon-milyon, nandun, no? Kung gusto mo, patato mo, wag. Kasi pag pinatato mo, baka mabasa ng tropa pag lasing ka, eh. Wala kaming GC Idol, eh. Salamat sa pagbahagi. AI to. Sabi ni Monas Pero, nagtatagalog ka na palang AI ka. Brian Camilo, shoutout ha. Sa tingin ko, yung leverage trading yan ng sugal. Pero yung kung holder ka lang, hindi yan sugal. Para kang nag-save ng pera sa bangko. Ayan, sabi ni MG Gaming. Nag-PC ang ship, paldo. Paldo talaga. May mga, Visa at Mastercard na yung mga exchange. Mabilis lang i-cash out ang pera sa bangko. Nag-suggest din ako sa Tangem na pwede gumawa ng Visa card para i-cash out sa ATM ang pera. Kasi ang nagkaroon ako ng idea sa Union Bank kilala niyo ba si Marvin Pabis? Nung interview siya, tinanong niya kung paano niya nalabas. Ayun yung sinabi niya sa Union Bank daw, bibigyan kanila ng card, something like that. So, naisip ko, meron pala sa Union Bank ha. Tapos nakita natin yung news na nakaraan, yung binalita natin sa GoTime, 'di ba? Magiging partner na nila yung crypto. So, yun. Pwede nga siguro na hindi mo na i-cash out eh. Magbabayad ka na lang online. Pwede na yun, di ba? Dati ayon ng mga tao sa XRP, ngayon lahat ng napopomo. Ngayon naman walang pumapansin sa XDC. Wag na hihintayin pang mag-pump ng matindi. Not financial advice. But in my opinion, si XDC is the upcoming XRP 2.0. Research nyo muna pero sure win yan si XDC. Wag nyo hintayin mag $1. Bili na kayo. O yan ha. Basahin nyo. Kayong mag-research mga idol. Ako hindi ko sinasabing bumili kayo ha. Binabasa ko lang yung mga comment. Dtex Sama. Si Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Idol, sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ang BitGet, wala pong available na pwede kang mag-purchase through GCash. Debit card and Mastercard ang available. Tumingin ako sa Google kung paano makabili may GCash na nakalagay. Hindi po ba supported ang GCash dito sa hindi ko alam, idol eh. Pero marami namang maraming mga pwede kang ipalit, lalo na pag nagpi-P2P. Hindi lang GCash, marami. May mga Visa card din, may card, may bank account. Hindi ko alam dyan sa Abu Dhabi, idol. Di pa ako nakapunta dyan. Kasi kung nandyan ako, magbibenta akong yelo eh. Tindera ako ng yelo dyan eh.
Hindi ko alam, idol eh. No? Sa mo. Hanap ka muna ng iba. Search ka muna ng iba. Hindi ko alam eh. Lods, baka pwede naman ng konting info paano gamitin yung send card. Di ko nga alam. Wala ako niyan eh. Nabiyayaan lang nandito sa raffle. Eh, ba't di mo tanongin kung saan ka nanalo? Ito naman si Singkon Duling. Oh. Hindi ka naman sa akin nanalo niyan eh. Hindi mo tanongin. Boss Jeb, if makakapunta ka sa store, ang cold wallet, inquire mo naman or ask mo yung ibang version. Oo, idol, sige, Kalin. No? Pag meron na, ayan na. Hindi mo pwedeng sabihin na may tutorial sa internet kasi ito yun, si Gigaster. Parang hirap na hirap siyang mag-register. Mag-register ka pa lang, idol, nahirapan ka na. Nako, GG tayo dyan. Mas maganda, wag ka muna mag-register. Pag-aralan mo muna yung iba, no? Kasi kung sa ganyan pa lang, nako, nahihirapan na tayo. Nako, baka paano pa pag nagki-crypto ka na. No, mami, mag-drop lang ng konti, magkaroon ka ng emotional damage. Idol, no? O, yan, yan mo na yan, idol. Matututunan mo rin yan paglaki mo. Loads, as lang, pabulong naman kung paano maglabas ng million or basta malaki. Ayun na nga eh. Ano nga natin yan, meron naman sa P2P, kaya lang hindi million eh. Mahirapan tayo sa million mga loads. Kaya kailangan yung partner na, yung may bangko na supportive nila yung mga crypto. At ang alam ko lang is yung Union Bank, tsaka yung GoTime. Gusto mo pa ng ulam, be? Ayaw mo na? Sub ka na? Yung iba kasi dito, tamad mag-research sa mga easy na tanong nila. Oo nga, no? yung mga common sense na lang tinatanong pa eh. No, ayan. Pero okay lang yun. At least nagko-comment kayo. Kuha ka ng baso. Ayun yung baso yung yung orange oh. Gasan mo. Yung sa transaction fee, loads, depende sa network na gagamitin pag XRP network or XRP. Send mo lang sa transaction fee coins PH Bitgate at 12 pesos lang ang transaction fee. Oh, yung pala sabi ni Bonas Pera eh. Kapag ba transfer from Bitgate to cold wallet, meron din siyang fee sa vice versa. So ayan, sinagot ka na, idol. Si Bonk, magpipiso yan, promise. Idol, bale, di mo na mag-sell ngayon ng XRP. Depende sa iyo, idol. Sabi ko nga sa iyo, kanya-kanyang bili, kanya-kanyang benta tayo. Loads, no? Pero kung nanonood ka ng balita sa akin, merong mga mangyayari sa XRP na inaabangan, no? Ba't ka magbibenta kung aabangan mo yung ganung pangyayari? Halimbawa, yung matapos yung kaso nila sa SEC. Siyempre, magpapampi XRP nun. Tapos, kung nagbenta ka na ngayon, hindi mo na naranasan yun. Maraming news, mga Lodi, no? Sa akin, sabi ko nga, ang takeout ko kasi, mga Lodi, bare months na ng 2025, eh. Kaya, yung tatanungin nyo kung kailan kayo magbibenta, hindi ko po alam, no? Basta ako, ang plano ko, pagdating ng bare months ng 2025, doon na ako mag-i-start, no? Doon na ako mag-i-start, mga Lodi. Happy New Year and shoutout and thank you. Si No Name. Oh, tama yan, Kuya Jeblo, pagalitan mo sila. Brother, as lang kung pwede mo isama sa next video mo yung listahan ng mga crypto wallet na tinanggalan ng lisensya ng dating pamahalaan. Maraming salamat sa isang katulad mo. Mabuhay ka. No? Ang alam, hindi ko kasi alam. Ang alam ko kasi Binance, ano pa isa? Ay, nakalimutan. Itoro. Yung ko Itoro, wala na rin eh. Tapos meron pang isa yung hindi kasi sikat yung iba na na tinanggal, hindi naman sila sikat eh. Hindi ko na matandaan eh. Mas maganda ang crypto kaysa sa sugal talaga. Crypto ay parang investment yan. Hintay ka muna, maraming bibili bago tumaas presyo. Yung futures ang sugal. Saka sa kagaya nating maliliit lang ang kita, paano naman tayo kumikita ng malaki kung di mag-invest sa crypto? May nakita ako coins from 0.01 to $100 overnight. Dito may chance ka kumita kaysa maging politiko na vulnerable din sa corruption. Sa Coins PH, may XRP ako. Sabi ni Boss Romlay. Oh, idol, shoutout sa'yo. Kasama ang BDO, Union Bank sa International Crypto Exchange patungkol sa Ripple using XRP. Nabanggit ito sa isang segment international. Oh, di good news yan. Di ba? Pinoy trader, good news yan kung may BDO. Di ba? Ang daming BDO rito sa atin. XRP RUSD by Ripple, pwede na din pambayad ng mga illegal na in futures. Wala nang market money. Hindi lang naman sa XRP yan, mga Lodi, in-issue maski sa Bitcoin.
Maski sa Bitcoin dati, napakalaking issue na yan. Ayun na yung binabato sa Bitcoin dati. Kaya nga sinasabi na scam yung Bitcoin, pambayad lang sa mga illegal, di ba? So ngayon, dahil na pumuputok yung XRP, ganun din yung ibabato nila dyan sa XRP, pambayad din sa... Ginawa na nila yun sa Bitcoin, mga lods, no? Huwag na kayo magtaka dyan. Boss Idol, trader na ako ngayon. Dati akong professional sugarol. Puta, may professional sugalord. Sugarol pala. Bago ako naging sugarol, ang trabaho ay casino dealer. Casino dealer pala si Idol. Ang trading ay isang sugal kung inaral ito. Unlike sa casino, ang trading ay hindi sugal kung inaral ito. Unlike sa casino, laging panalo ang house. Swerte-swerte lang, mas madami ang talo. Ang trading nakadepende sa psychological. Kaya pag inaral, panalo. Sa sugal, maraming mayayaman ang naghihirap at nababaon sa utang. In short, nasisira ang buhay. O, ayan, o. So, ayan yan, mga lods, no? Tama naman dito si Idol, mga lodi. Tsaka si Chris, o, ayan, o. Buti pag holding long term, sure win. O, di ba? Ang abangan din natin ang Ragnarok Landburst Genesis ng Ronin Network powered by Sentry and Maxion Labs. So maraming ilalabas sa tayong Ronin Network ngayon mga lodi. Ngayong hindi ko alam kung first quarter o second quarter ng 2025. Meron silang mga ilalabas, mga idol. No? Hindi pa kasi ako sure kaya hindi ko pa ninyo-news eh. Pag medyo sure na tayo, yan, lalabas natin 'yan. Lods, okay na yung Pinet ko. Ano masabi mo? Wala, ganun pa rin sa akin. Meron pa rin isang hindi, isa na lang. Yung waiting. Ayun na lang ako eh. Isa na lang. Sayang yung ko dun, yung aking 1,300 plus na pay. Sabi nila, magiging 14 million daw isang pay. Tangina, magkano yun sa akin? Billion na ata yun. Good day, Lods. Sa Trezor Model T, may sula na kadaan ng XRP. Yes, no? Meron akong Trezor Model 1 lang, Trezor 1. Kaya nga gusto kong bumili ng bago eh. Kasi kulang yung wala din yung mga coins ko. So, pagpipilian namin ni Boss, it's either yung pinakabagong Trezor o yung pinakabagong Ledger. Ganun lang yun. Pagpipilian namin. Kung walang tandem. Alam ko, kalabisan ang paghangad ko sa $5 na SHIB. Pero first time natin magkaroon ng pro-crypto na government ng USA. Sana lahat ng coins bumomba ng ganto to the moon. Oh, yun na nga. No, sana nga idol, no. Si Ronald, shoutout sa iyo, Carlo Jenkins. Sold ang XRP yesterday and bought token. Oh, yan. So, good luck na lang sa iyo. Ayan, puta, mga ano na to Mga bot ba to? 5 pesos na SHIB, may 200 million akong share. Kakatakot kahit pesos lang, masaya na ako, boss. Anto? Huwag masyado maghangad ng malaki. Piso lang, boss, okay na ako. Piso to, piso ni peso. Ayan. Si relaxing, no? Ako nga, sabi ko nga, 50 centavos lang eh. Sipin mo, may 200 million ka na, na SHIB. Pag pag nag 10 piso yung SHIB, may 200 million ka na. Ay, hindi. Hindi pala kasi 200 million eh. Pag nag 10 piso yun, utang na yun, sa dami ng zero, naguluhan na ako. Mother Iggy, hindi ko alam, idol eh. Meme coins ba yan? Si Adrian Gamboa. Boss, hanap $10 yung XRP para makauwi na ako ng... Oy, boss, basta mag-hold ka lang, mga lodi, no? Kung ako sa mga OFW, talaga, ano tayo dyan, mga idol, no? $10, kayang-kaya yan, idol, ngayon taon. Sa tingin ko lang, kayang-kaya, makakauwi ka na. Claim it na agad, claim it na, idol, no? Kayang-kaya yan. $10 na XRP. Sa tingin ko, kaya yan ngayon taon. Ngayon, 2025. Hindi pa natin alam, idol. Sa tingin ko, lahat naman, basta lahat ng cold wallet, okay. Basta may XRP. Maganda rin ba maglagay ng KQ's Maximus, idol? Mag-pump kaya ulit siya. Ano to ni Elon Musk no? Hindi ako sure idol Kasi kung dahil kay Elon Musk, kaya ka bibili niyan, ba't di ka nalang mag-doge, di ba? Ganun din yun Late watch ulit Kuya Jeblo, busy sa work. Yan, shoutout kay John Michael Carlos, idol.
Ang naisip ko kung paano i-withdraw ang pera mula sa crypto ay paunti-unting idaan sa LBC kahit 70k lang araw-araw. Nagawa ko yan dati pero isang araw lang yun. Ilan po ang valid ID na kailangan 70k withdraw? Bahala na kayo mag-usap dyan. Ako, hindi ko pa iniisip yung withdraw mga lods eh. No? Kasi iniisip ko, once na lumaki yung pera natin dyan, tas meron kang cold wallet, hindi ko naman ilalabas lahat ng pera ko mga lods eh. Yeah? Mas magandang mag-stake ng stablecoin. Para ka nang may paupahan. Pagka ganun. Pag ang laki ng budget mo sa staking, puta para ka nang may paupahan. Kaysa naman bibili ka ng lalabas mo yung pera. Bibili ka ng bahay, ng lupa, gagawin mong paupahan. Parang ganun din, ha? Tapos, maniningil ka. Ganun din, maniningil ka pa. Dito sa cold wallet mo lang, pwede ka na mag-stake. Hindi ka na gumagalaw, oh. Depende mga Lodi Nakita ko lang yung kasi sa isang content creator. Ang galing ng paliwanag niya. So, hindi ko alam kung sakaling pumaldo tayo, lalabas natin lahat. O syempre, magkakaroon na tayo ng passive income mismo dun sa cold wallet natin using staking. No? Si Harvey Napster, shoutout sa'yo. Idol, Entrust po ang name ng crypto exchange na tinanggal ng BSP. O yun, entrance pala. Hindi nakapasok. Yung BSP, hindi pinapasok yung entrance. Malas yung entrance Dapat ginawang exit na yung pangalan niya. yung entrance pina-exit ng BSP, malas Sana mag-pump si Doge. Yan, Norman. Yan. Kuya Jeb, live po kayo ng magandang interaction namin, mga members. Members? Grabe, wala akong pa-members dito, Iba yung pa-members na nagbabayad, mga Lodi, wala akong ganun, Kasi may mga ganun sa ibang mga channel, di ba? Papa-member kayo, nagbayad kayo, di ba? Ako wala akong ganun, mga Lods. Kaya nga hindi ako nagaganon, Kasi ayoko mautusan, Ayoko ma-demand, magkaroon ng demand, ma-force ako ng something Gusto ko sarili ko lang yung oras ko No, kaya kung ano lang ino-offer ko mga Lodi, ayun lang ako mga Lods, no. What you see is what you get lang sa akin. Everyday nag-update tayo ng news pagkaya ni Jeblo, di ba? Kung ano yung makita nating news, sinishare natin. Kung sakali nga lang na may kunyari nag-update ako ngayong umaga, tas gabi may malupit na news, puti i-upload ko rin ng gabi. Kung kaya ko lang ng 2 video sa loob ng isang araw, kakayanin natin mga Lods Kaya nga sinusulit ko na kapag nag-upload ako ng isang video, pati lahat ng comment nyo, babasahin ko na para kasama kayo sa ating video, no? XDC and ICP will melt faces, sabi ni Taro na Han Megan, no? Ayan. Kaya Jeblo, pag pumaldo ka ba, bibili ka ba ng Rolex? Nga pala sa TikTok yung pang-rehab na yung gagara ng wala. Ba't ka bibili nun? Ng Rolex, wala namang hindi naman siya asset, liability yun pag ganun, mga idol, no? Hindi naman tayo pinanganak na milyonaryo para ganun. Pinanganak tayo mahirap. Kaya alam natin kung paano gagastusin yung asset natin kung sakaling pumaldo tayo. Hindi natin gagawin yun na gagasos ka, gagastahin mo, bibili ka ng mga babae, susugal ka, girls, ano ba yun? Girl guns and goons. Hindi, iba. Basta yun, mga Lods. No? Hindi tayo gagawa ng ganun. Ano lang tayo, mabait lang tayo. Tsaka hindi naman tayo binata, meron tayong pamilya. Unahin natin yung ating family. Baka sabunutan ako ni boss pag bumili ako ng Rolex. So, ayun. So, ayun lang tayo ngayon. Sana enjoy nyo ang ating news, mga idol. So, meron tayong update sa mga nangyari ngayong week sa ating mga FOMC unemployed claims. Meron tayo dyan. Siyempre. At si Jim Cramer na naging inverse na naman, mga Lodi. Bullish tayo sa Doge, mga idol. At siyempre sa XRP. No? So sana nag-enjoy nyo yung video natin. Bukas ulit. Maraming salamat sa nanood, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and subscribe on my channel or comment what's your favorite food. Ayun. Subscribe kayo sa channel ni Boy What's Up, mga Lodi. Yun, dyan sa link yung ating yung YouTube niya, mga Lods. No? Subscribe kayo para ganahan mag-upload ng video tong batang makulit na to. So ayun, mga idol, kita-kits. What's up?